Magandang araw ng Sabat! Happy Sabat sa lahat ng mga kasama natin dito. Yan. So, maraming maraming salamat sa sa ating mga participants ngayong umaga. Sa ating mga participants na actually our scheduled in charge for this Sabbath morning services. Um, their church cannot join us. So, I'd like to ask, that's why I've waited, and also the Tumpa Church cannot join us because they have their fellowship in Daet. So, I wasn't able to get participants that would fill up uh, the participants for this morning's programs. So thank you very much, Brother Rob, because you're here. I would like to ask you to lead the opening prayer, if it's okay. Uh, I could you don't. check I your don't have microphone? reception. I don't have reception. It'll cut out. Yeah, good. You have a good reception. Yeah. It might not work. It might not work. I'll try if you will. It's okay. It's okay. Your reception is good at this time. I hope later in a little while it will still be good. But anyway, just be the one to lead the opening prayer for the Sabbath school program, and we'll wait for some others to join us for the second service or the hour of worship. But anyway, we have our Sabbath school teacher, and we also have the speaker for the hour of worship. She recorded her sermon for this morning, so we're gonna be good this morning. Or okay, makaka-survive tayo. Anyway, welcome sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kung na-share na sa inyo ang mga link, yes, na-share naman na. So, welcome. And I hope you are all in good health and enjoying the sunny weather. Okay, so for the opening song or opening hymn, please join me in singing our opening song.
May we ask Brother Rob? Go ahead. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this opportunity to come to you and to understand your ways and your truth and the blessing that comes as we worship on your Sabbath day. Lord, we thank you for the many blessings that we receive, especially on this day and in this past week. Lord, we thank you even for the trials and the difficulties that come, because we know that these are given for us in a special purpose. And Lord, we ask that you give us enlightenment today as we study your word. May the truths of James and the lessons that are there for our benefit, Lord, may we understand and put them into application and practice. Father, we pray for the speaker and for our thoughts and our contributions, and we pray for Sabbath schools around the world who are worshipping on your special day. We ask that you be with us and as we praise your name, we ask that you bless us in this special way. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord heard our request earlier that you may have good signal. So today we have Sister Germaine Messina to lead our Sabbath school review. But before that, we shall be hearing a special song to be rendered to the Lord. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, the gift of love and
the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. And we heard the voice of Brother Aldri Mendiola. Welcome also sa ating mga bagong pasok mula sa Puerto Princesa City. Happy Sabbath po sa inyong lahat dyan. I know busy-busy kayo sa pag-prepare para sa ating pong National Camp Meeting. Ngayon naman po ay ipagkakalob ko na ang pagkakataon sa ating pong Sabbath School teacher na si Sister Jermaine Marie Messina para po sa ating Sabbath lesson review. Yan, so magandang umaga po muli sa ating lahat at happy Sabbath po. Welcome po sa ating Sabbath School program. So, bago po natin pag-aralan yung topic natin sa umagang ito ay akin po munang balikan yung ating pong topic last Sabbath. So, nung nakaraang Sabbath po ay ating pong pinag-aralan yung James 5 verses 7 to 12 kung saan tayo po ay pinaalalahanan na maging matiisin po tayo sa gitna ng mga pagsubok habang ating pong hinihintay ang pagdating ng ating Panginoon. Katulad na lamang po ng isang magsasaka na siya pong naghihintay ng kanyang ani. At hinikayat din po tayo na wag po tayong magreklamo kundi magtiis po tayo ng may pananampalataya gaya na lamang po ng halimbawang ipinakita po ni Job. At atin din pong natutunan na dapat tayong mamuhay ng may katapatan na yung ating pong oo ay maging oo at ang ating hindi ay maging hindi. So ngayon naman po sa pagpapatuloy po ay ating pong pag-aaralan ang James 5:13 to 20. So ito po ay mga last verses na po ng huling chapter ng James. So dito po ay makikita natin kung paano po ang ganong uri ng pananampalataya ay maipapakita sa gawa. Para po sa ating unang katanungan, sabi po, what is the course to pursue under affliction? So ano daw po yung dapat gawin sa panahon ng kapighatian?
Sabi po sa James 5:13, is any among you afflicted? Let him pray. So kung sino man po sa atin ang dumaranas ng paghihirap, ng mga pagsubok, whether physical man po yan, emotional, or spiritual, malinaw po ang instruction sa atin na tayo po ay manalangin. So kaysa po tayo ay magreklamo o umasa sa ibang tao, tayo po ng mga mananampalataya ay dapat na humingi ng kalakasan o ng comfort o ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. So, ito po ay totoo po talaga na napakahalaga po ng pananalangin dahil siguro naman po kahit sino sa atin no, kapag meron tayong pinagdadaanan o dumadaan tayo sa mga pagsubok, nanghihina tayo ay nananalangin tayo sa Panginoon. Kasi iba po talaga yung nagagawa ng panalangin, ano po, iba yung pakiramdam kapag nalalabas mo lahat sa ating Panginoon, gumagaan yung pakiramdam natin. And proven and tested ko po talaga ito na kapag nag-aalala ka, manalangin ka. At kapag nag-aalala ka pa rin, manalangin ka ulit hanggang sa gumaan yung pakiramdam mo. At lagi ko rin naalala yung sa kanta na yung kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa kaya na higit na mahalaga kaysa sa mga iyon? Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Manalangin po tayo ng manalangin hanggang sa mawala yung ating pag-aalala o yung gumaan po yung ating pakiramdam kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Next po, what is the meaning of the word Mary in the third clause? Dahil sabi po sa third clause ng James 5:13, is any merry, let him sing psalms. So ano raw po ba yung kahulugan ng salitang merry? At meron po ditong kasagutan, sabi po dito na it is not to be affected with mirthfulness in a frivolous sense, but to be in a buoyant, cheerful, courageous state of mind. So yung merry po na tinutukoy dito, hindi po ito yung mababaw lang na katuwaan o kaligayahan, kundi ito po yung malalim o kumbaga nakaugat sa Diyos yung ating kaligayahan na nararamdaman. Hindi po siya yung panlabas lang o kumbaga nakadepende lang sa sitwasyon, kundi ito po yung kasiyahan o kagalakan na mayroon po tayong inner peace kahit na dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Yung tipong nananatili pa rin tayong positive at hopeful dahil nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. How is this state of feeling to be properly manifested? So, paano daw po dapat nating ipahayag yung ganitong damdamin? Sabi po, is any merry, let him sing psalms. So, napakasarap pong umawit, ano po, lalo na po kung para sa ating Panginoon. At ganito po yung madalas kong ginagawa, lalo na pag kahit pag nalulungkot ako, may mga pintadaanan, dinadaan ko po talaga sa pag-awit. Minsan, pa nga, di ba, parang may iyak ka na lang din talaga kapag, lalo na kapag talagang iniintindi mo yung bawat lyrics ng kanta o ng hymn dahil laging merong paalala ang Panginoon sa bawat lyrics ng kanta. At ganun din kapag tayo nga po ay masaya, mas lalong masayang umawit para po sa ating Panginoon. At kapag masaya tayo ay dapat po pala na nilalabas o ine-express natin itong saya na ito hindi po in a worldly way kundi sa pamamagitan po ng pagbibigay papuri sa Kanya, sa pag-awit po ng mga papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon. O baka naman po isipin ng iba ay hindi naman ako magaling umawit. Pero wala naman po dyan sinabi na kung sino lang po ang magaling kumanta, ay yun lang po ang pwedeng umawit. Sabi po dyan na kung sino po ang masaya ay umawit ng papuri para sa ating Panginoon. What are the instructions in case of the sick? So ano daw po ang mga tagubilin para sa mga may sakit o karamdaman? Sabi po sa verse 14, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of
the Lord. So kung sino po ang may sakit ay dapat po ipatawag ng mga pinuno ng iglesia para ipanalangin siya at pahiran siya ng langis sa ngalan po ng ating Panginoon. So hindi po dapat nagre-rely lang yung may sakit sa kanyang sarili. Meron po tayong instruction dito na mag-seek tayo ng spiritual support sa ating pong mga elders. Who are the elders here referred to? So, sino daw po yung tinutukoy ng mga elders o mga nakakatanda? So, ayon po dito sa note 1, the word rendered elders signifies primarily one advance in years and experience. And as from this class, the spiritual leaders of the early church were probably chosen. It came to signify that office. In the case before us, the instruction need not refer exclusively to the officers of the church, for the service of offering prayer for the sick can be properly rendered by anyone who has had years of experience in the exercise of faith and the duties of a Christian life. That those who are elders in years and in Christian service are to be held in special honor in the church is evident from such passages as 1 Timothy 5 verse 1. So, ang salita pong elders o matatanda ay originally po ay tumutukoy sa mga mas nakakatanda at may malalim na karanasan sa pananampalataya. At madalas sila po yung mga pinuno ng iglesia. Pero sinasabi po dito na hindi lamang po ito limitado sa mga opisyal na pinuno ng iglesia, kundi tumutukoy rin po ito sa sino mang may malakas o matibay na pananampalataya. Yung may mga malalim din na karanasan sa tungkulin bilang mga Kristiyano. So, hindi po siya limited lang sa church officers, kundi ganun din po sa mga kasamahan natin which is mature spiritually. What is signified by the act of anointing with oil? So, ano naman po kahulugan ng pagpapahid ng langis? This is done simply as an act by which to give expression to our faith, as the oil is not applied for any medicinal virtues which it may possess. As directed by James, the oil is applied to a person with a view to his healing. This has been perverted by the Roman Catholic Church to applying oil to a person with a view to his death. They call it extreme unction and make it one of the sacraments of the church, but for such a practice there is not the least warrant in scriptures. So, sinasabi po na yung pagpapahid ng langis ay symbolic act o tanda po ng pananampalataya sa ating Diyos bilang ating true healer. So, ang langis po mismo ay wala siyang kapangyarihan, kundi ito po ay simbolo ng pananampalataya at hayagang pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi nga po dyan na ito po ay pinervert o pinaluktot ng Roman Catholic Church. So, meron po silang tinatawag na sacrament, ito pong extreme unction o last anointing or sacrament of the anointing of the sick. So yung pagpapahid po ng oil ay para sa mga malapit ng mamatay sa halip na pagpapagaling. So yung mga may mga sakit na tawag nila na mamamatayin na. So sa halip po na simbolo ng pananampalataya sa Diyos, ang nangyari po ay tinuturing nila na merong spiritual power yung oil mismo. At itong extreme action po na ito ay kasama rito yung pagpapatawad sa mga kasalanan at paghahanda o hinahanda po yung kaluluwa para sa kamatayan. So ito po ay taliwas o maling pagkaunawa sa orihinal na kahulugan nitong sinasabi dito. So ang emphasis po dito ay laging nasa pananampalataya sa Diyos at hindi po sa mismong ritual or yung act na ginagawa. What promise is given to the prayer of faith? Sabi po sa verse 15, and the prayer of faith
shall save the sick, and the Lord shall raise him up. So dahil po sa panalangin may pananampalataya, ang pangako po ay ang may sakit ay pagagalingin at babangunin o muling palalakasin ng ating Panginoon. What conditions and limitations must be understood in these cases? So ano po yung mga kondisyon at limitasyon yung kinakailangan o dapat po natin na maunawaan? Sabi po dito na the promises in reference to the sick are not absolute and unconditional. If they were, none need ever die from sickness, nor even from old age, which is only a species of sickness. But all are mortal and under sentence of death, and there is a special promise for those who die in the Lord as Christians in the last days. God, who sees as man cannot see, knows that sometimes it would not be best that prayers we offer in our short-sightedness should be answered. So our prayers should be offered at all times subject to His will. Even the prayers of the apostles for the sick were not always answered, for it is not a supposable case that Paul and his brethren should not have prayed for the recovery of Trophimus, yet we are informed that Lie at one time left him at Miletum sick. Even the signs to follow believers are subject to conditions, for they will not be wrought to meet the challenge of skepticism, nor to gratify curiosity, nor for any idle purpose, but only when the necessities of his servants require that he interpose in their behalf, or when it will be for his glory to do so. Why then pray for the sick at all? James lays it down as a general rule that we do so, and such a course always has its advantages. It cultivates in us a spirit of prayer and dependence on God. It begets the habit of turning to Him, to whom we should turn in calamities and affliction. It will often create conditions under which God will be pleased to interpose in our behalf, as He could not consistently do without or express desires and earnest petitions to this end. And we know not how many blessed answers may be obtained till the trial is made. So yung mga sinasabi po dito na yung mga pangako ng kagalingan sa pamamagitan po ng panalangin ay hindi ganap o wala siyang kondisyon, kundi ito po ay nakasalalay sa kalooban at karunungan ng ating Panginoon. So lahat po tayo ay mortal at may limitasyon, at yung sakit o kamatayan ay bahagi po ng buhay natin bilang mga tao. So hindi po perket na nananalangin tayo ay gagaling na o hindi na mamamatay. Dahil meron pong mga pinapanalangin pero hindi po sila gumagaling physically dahil mas alam o mas nakikita po ng Diyos kung ano yung makakabuti na hindi natin nakikita o nauunawaan dahil nga po limitado lang yung ating isipan. Tsaka minsan yung mga hinihingi po natin ay hindi pala yun yung pinaka mabuti para sa atin o para dun sa taong yon. At sabi nga po na maging yung mga apostol po ay hindi laging nakakapagpagaling sa kanilang mga pinapanalangin. Gaya nga po ni sabi po ni John na si Trophimus na nanatili po siyang may sakit o karamdaman. So ang tanong po, bakit pa kailangan ipanalangin ang mga may sakit? So sabi po dito na it cultivates in us a spirit of prayer and dependence on God. So ito po ay nagpapalago din ng ating pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa Diyos, at lumalago din tayo spiritually kahit na walang physical na kagalingang nangyayari. At sa pamamagitan po ng pananalangin ay nagkakaroon tayo ng habit na tumawag o lumapit sa Diyos sa oras ng pangangailangan. At yung kasagutan ay laging ayon po sa kanyang kalooban dahil alam niya kung ano po yung mas makakabuti para sa bawat isa sa atin. What precious promise is added respecting our sin? So ano po yung mahalagang pangako ang idinagdag tungkol po sa ating mga kasalanan? Sabi po sa verse 15, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. So
So, hindi lang po physical healing, kundi kaakibat din nito ay spiritual healing, kapatawaran ng mga kasalanan. So, makikita po natin dito na connected yung dalawa. Merong healing and restoration, hindi lang po sa physical na katawan, kundi pati na rin po sa ating kaluluwa. What duty is enjoined in verse 16? First clause. So, anong tungkulin daw po yung ipinag-uutos sa verse 16? Sabi po, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. So, meron po tayong duty na kung meron man tayong kasalanan sa ating kasamahan, ay dapat po natin itong i-confess para magkaroon po ng pagkakasundo at kagalingan. At ito rin po ay magtuturo sa atin ng accountability at humility. How has this instruction been perverted in a great part of Christendom? So, paano po ito pinervert o binaluktot yung tagubilin na ito sa malaking bahagi ng Kristyanismo? Sabi po, confession of faults is directed to be made, not all to one, as all are required to confess to a priest in the Romish Church, and in some have Reformed Episcopal churches, but it is to be made one to another, and this is to be done only so far as we have injured one another by some wrong course. Confession should be limited as to publicity and extent to the injury done. If an offense has been openly committed, a scandal to the church and to the community, it should be publicly confessed. If only one person is knowing to or affected by a wrong committed by another, confession should be made to that one and the matter be made right with him, and that is as far as the matter need go. And if the sin is a matter between ourselves and God only, to him alone confession should be made. A homely illustration is often used to express the true position on this point, and that is, make the plaster no larger than the sore. The Romish Church has perverted James 5:16 to sustain auricular confession to the priest, a custom which is one of the mightiest engines of evil ever devised by Satan. The priest use it for the vilest purposes. So, ni-require po ng Roman Church na mag-confess o magkumpisa ng mga kasalanan sa pari. Pero malinaw po na sinasabi dito sa James 5:16 na confession should be limited as to publicly and extend to the injury done. So, ipahayag lamang po sa mga direktang naapektuhan ng pagkakamali. So, kung open sin po yun, it should be publicly confessed. Kung may nakaalitan ka o nasaktan kang isang tao, sa kanya ka mismo humingi ng tawad. At kung sa Diyos naman po tayo mismo nagkasala, ay ipahayag po natin direkta sa Diyos. So, hindi dapat sa pari na nangungumpisal. So, ako po ay nakaranas nitong pagkukumpisal sa pari dahil dati po akong Catholic at first experience ko nito ay nung elementary ako dahil sa Catholic Church po ako nag-aaral. So, hindi ka pwedeng mag-first communion kapag hindi ka pa nakakakumpisal sa pari. So, required po talaga siya. At after naman din maka-first communion, tinuturo talaga nila na mangumpisal sa pari pag may kasalanan kang ginawa. Pero ang naalala ko, parang isang beses ko lang siya nagawa, yung mismong mag-first communion lang, doon ko lang na-experience yung pangungumpisal sa pari. At nung lumaki ako, hindi ko naman na siya nagagawa kasi parang para sa akin, parang awkward din naman na magsabi sa pari ng mga kasalanang ginawa mo. So, ang ginagawa ko, nananalangin ako sa Panginoon. So, hindi po talaga natin ito malalaman na mali, malibang tayo mismo yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. At oo nga naman, kung may kasalanan tayo sa isang tao, sa kanya natin sabihin. At kung sa Diyos naman, ay sa Diyos tayo mangumpisal direkta sa kanya. Kaso, ang nangyari nga po ay binaluktot ito ng simbahang Katoliko
ginawa nilang obligado ang pangungumpisal sa mga pari dahil yung mga pari raw po, sila yung nagsisilbing tagapamagitan na nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan. So binaluktot po nila yung prinsipyo ng Bible. What is said of the prayer of a righteous man? So ano raw po yung sinasabi tungkol sa panalangin ng isang matuwid? Sabi po sa James 5:16, confess therefore your sins one to another and pray one for another that ye may be healed. The supplication of a righteous man availeth much in its working. So malaki po yung nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang kanila pong mga panalangin ay powerful at effective, hindi sa sarili nilang gawa, kundi dahil yung kanilang pamumuhay ay ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag ang taong matuwid ay nananalangin, ang Panginoon po ay nasisiyahan o nalulugod na gumawa o sagutin yung kanilang mga panalangin. What must be the nature of prayer to avail? So ano daw po yung katangian? Dapat maging katangian ng panalangin upang ito ay maging mabisa. So gaya ng sabi kanina, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So dapat ang panalangin po ay taimtim, sincere, at mayroon pong pananampalataya para maging effective yung ating mga panalangin. To what does James refer as a notable instance of the prayer of faith? So ano raw po yung tinutukoy ni James na kapansin-pansing halimbawa ng panalangin ng pananampalataya? Sabi po sa verse 17, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. So, yung tinutukoy po dito ni James ay si Elijah na taimtim na nanalangin na wag umulan, at ganoon nga po yung nangyari, hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Ito po ay nagdala ng tagtuyot sa bayan ng Israel bilang judgment o hatol sa kanila ng Diyos dahil sa pagtalikod nila sa tunay na Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. What encouragement has this reference to Elijah for us? Sabi po dito sa note 5, the enemy would tempt us to a lack of faith by suggesting that Elijah was a person of an order superior to ourselves, and we need not think that we can prevail with God as he did, but as if for the special purpose of warding off the temptation, the record states that he was a man subject to like passions as we are. Our temptations and sense of imperfections need not therefore disarm or discourage us. We have no account of the particular occasion when he prayed for rain. When first introduced into the scripture narrative, he meets King Ahab and boldly announces to him that there should be neither dew nor rain upon the land of Israel, but according to his word. James says that he prayed that it might not rain, and this was in answer to his prayer. He must have prayed and received the assurance from God that he was heard before he made this announcement to Ahab. The king, not looking beyond Elijah and understanding that the drought was to be according to the word of Elijah, as he had declared, accused him of being the one that was troubling Israel. But Elijah told the king that he was the one who was troubling Israel because he had forsaken the commandments of the Lord. This shows the place prayer has in the divine plans. So si Elijah po ay isang tao na katulad lang din natin na meron siyang damdamin gaya natin na nagpapakita na kaya effective o mabisa yung kanya pong panalangin, hindi dahil siya ay superior or dakila kaysa sa atin, kundi dahil po sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So tayo po ay hinihikayat na wag po tayong panghinaan ng loob dahil sa ating mga kahinaan,
kundi lumapit po tayo sa Diyos ng mayroong pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at nagtitiwala na siya ay gagawa ayon po sa Kanyang kalooban. At makikita rin po natin dito na ang panalangin ay may bahagi po sa mga plano ng Diyos at tumutugon siya sa mga tapat at mga matuwid. At ito po ay encouragement sa atin na kahit ordinaryong mananampalataya tayo na may parehong kahinaan gaya ng sinuman, ay maaari pong manalangin effectively sa atin pong Panginoon. Have we anywhere a record of this prayer that it might not rain? Would the rain have been withheld if the prayer had not been offered? So meron daw po ba tayong record ng panalangin na hindi umulan? At mawawalan ba ng ulan kung hindi ipinanalangin? So sabi po dito sa 1 Kings 17:1, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. So wala man pong record ng detailed prayer ni Elijah, pero sabi nga po kanina sa James 5:17 na Elijah prayed earnestly that it might not rain, at hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. So kung hindi nanalangin si Elijah, hindi sana nawala yung ulan. So ibig pong sabihin na yung tagtuyot ay resulta po ng panalangin ni Elijah na sinagot ng Diyos bilang hatol niya sa bayan ng Israel. So naging effective po yung prayer niya dahil ito po ay ayon sa nais o kalooban ng ating Panginoon. At makikita rin po natin dito na gaya nga sabi ko nila, may bahagi ang panalangin sa mga plano ng Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin ng may pananampalataya at pagsunod, kikilos po ang Diyos sa pamamagitan natin. Gagamitin niya tayo para kanya pong maisakatuparan yung kanyang mga plano. Kasi meron naman na pong plano o purpose ang Diyos. Kumbaga alam niya kung ano yung gagawin niya. Pero gusto niya na magkaroon po tayo ng bahagi o maging involved tayo para mangyari ito. Kaya napakahalaga po ng panalangin kahit alam ng Panginoon kahit na alam na niya kung ano yung mga hihilingin natin. So meron po talagang resulta o magiging epektibo talaga ang panalangin natin kapag ito po ay nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Where is the account of Elijah's prayer for rain? State the circumstances. So saan daw po matatagpuan yung tala ng panalangin ni Elijah para sa ulan? So ito po ay mababasa natin sa 1 Kings 18 verses 41 to 46, kung saan sinasabi po doon na pagkalipas ng 3.5 years na tagtuyot sa Israel, sinabi ni Elijah kay King Ahab na maghanda para sa ulan. At pagkatapos po noon ay nanalangin nga si Elijah na umulan. At inutusan niya po yung kanyang servant na tumingin sa dagat para sa palatandaan ng ulan. At sa una po ay walang nakita yung kanyang lingkod, pero si Elijah po ay patuloy na nanalangin ng taimtim sa Panginoon. At muling tumingin po yung kanyang servant at sa ikapitong beses, isang maliit na ulap ang lumitaw na kasing laki ng palad. At ito po ay lumaki hanggang sa maging malakas na bagyo na nagtapos sa tagtuyot. So pinapakita po dyan na dahil sa pananampalataya at matyagang pananalangin po ni Elijah, kaya sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Next po, when one errs from the truth, what is our duty? So kapag ang isang tao ay nalilihis mula sa katotohanan, ano po ang ating tungkulin? Verse 20 po, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. So ang ating pong tungkulin ay tulungan ang makasalanan na manumbalik. So dapat po natin silang gabayan, i-correct po sila ng may pag-ibig at pag-iingat. Dahil ang goal po natin ay i-restore sila o ibalik sila at hindi sila hatulan o i-condemn. So dapat makita po sa atin yung pag-ibig, yung habag at yung pagmamalasakit para sa kanila ng mga nawaglit.
if we succeed in turning him from his error, what good work is done? Sabi po dito, God alone can convert a sinner. Yet he who cooperates with God in this work is spoken of as doing the work and saving a soul from death and hiding a multitude of sins by helping to the result of having them blotted out of the books at last. So tayo po ay nakikipagtulungan sa Diyos sa pagliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan at sabi po dyan, at hiding a multitude of sins. So sa ibang Tagalog translation po ay sabi na nakakapawi ng maraming kasalanan. So ibig pong sabihin yung kanilang mga pagkakamali o yung ng mga kasalanan ay pinatawad o binura sa harapan ng Diyos. At ang Diyos lamang po ang makakapagpabago ng puso ng isang tao, pero kapag tayo po ay nakipagtulungan sa gawaing ito, ay maisa sa katuparan po ang kanyang kalooban. So, ayan po mga kapatid, ang mensahe ng James 5 verses 13 to 20. Malinaw po na sinasabi diyan na kung tayo po ay dumadaan sa pagsubok, sa pagdurusa, tayo po ay manalangin. Kung tayo naman po ay masaya, ay magbigay papuri po tayo sa Diyos. At kung tayo naman po ay may sakit o kung sino man po ay magtiwala at lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At kung tayo po ay nagkasala ay magsisi tayo at magpatawad, at kung mayroon pong mga naliligaw ay tulungan po natin silang manumbalik. So nawa po ang bawat isa po sa atin ay maisabuhay yung mga mensahe sa umagang ito. Lagi po tayong manalangin at magpuri sa Diyos anuman po yung ating sitwasyon ngayon, at mamuhay po tayo sa kanyang kalooban upang ang ating pong mga panalangin ay kanyang dinggin, at sikapin din po natin na maging kamanggagawa niya para po sa pagliligtas ng mga kaluluwa. So muli po magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat, Sister Jermaine, sa napakalinaw na pagre-repaso ng ating pong Sabbath School lesson. So ngayon po ay dadako na tayo sa pagbabahagi ng mga insights. Ano po ba ang mga napulot natin dito po sa ating lesson na matatagpuan sa James 5 verses 13 to 20. Nandito na po tayo sa huling bahagi ng chapter 5 ng Aklat ni Santiago. Ano po? At ito ay kinapapalooban ng mga iba't ibang punto, katulad ng kapangyarihan ng pananalangin. So kung nais po pala natin talaga na maging effective epektibo ang ating pong pananalangin, kailangan po talaga tayo ay magsikap na maging matuwid. Kasi di ba po sabi sa verse 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, may mga pagkakataon baka nagko-question tayo, bakit ba hindi sinasagot ang aking mga request? So, tingnan po natin ang ating mga sarili. Are we obeying God? Yan. So, another po is tinuturo sa atin ng bahaging ito ng James 5, yung tawag dito, yung sama-samang panalangin ng mga matatanda sa iglesia para sa isang miyembro na may sakit. Yan, mahalaga po ang sama-samang panalangin. Sabi nga po, di ba? More prayer, more power. And of course, nandito din yung paano ba natin talaga tutulungan yung mga naliligaw ng landas. Dumating po kasi sa punto ng mga reformador dito sa Pilipinas na naging anong tawag dito? Naging extreme, no, pagdating sa
Kasi gusto merong gospel order and church discipline. Yan, ganyan. So, medyo na ano po yun na, ang tawag doon, nasobrahan. Nasobrahan, ano po, nasobrahan yung may isang grupo sa pangunguna ng isang manggagawa na nakilala na siya sa ano, sa pag-cut off ng mga kapatid. Yan, sa pag-cut off ng mga kapatid. Cut off ng cut off ng cut off. Walang restoration. No, ang gusto, parusa muna bago ka i-restore. Yun ba ang prinsipyo? Paparusahan ka muna bago ka sisikapin. Nasa loob ka na eh. Nasa loob ka na ng iglesia. Nagkasala ka. Ang gagawin sa'yo, i-disfellowship ka muna. Pagka-disfellowship sa'yo, saka ka naman i-restore. After mong mapahiya, no? Na nabulgar ang iyong secret sin, tapos saka ka i-restore. Tama po ba yun? So nakita po natin dito sa lesson ni James na hindi po ganun ang paraan ng Panginoon. Ano po? Yung mga nasa loob na ng ating iglesia, hindi pa naman po lahat ng mga tao perfect, di ba? Sama-sama tayo na lumalakad sa pagpapakabanal. And there are times that people stumble. No, nadadapa po ang mga tao. So anong gagawin natin? Kung tayo yung malakas, mga nasa iglesia na malakas, tayo ay talagang nakakasunod, ano, sa lahat ng mga liwanag. Pero meron tayong mga kasamahan na mahina. At from time to time, na-stumble sila. And nung na-stumble ng napaka matinding pagkatisod, anong ginawa natin? Pinarusahan agad. Yan. So, actually, yun po ay isa sa crisis sa mga present truth believers nung I think late 90s. Yan. Na talagang talagang bakbakan to the max. 'Yon. So, na kasi yung tinayuan namin, nahati po yung grupo. Yung tinayuan namin, yung i-restore muna. Wag disiplinahin, wag i-disfellowship. Kasi may maraming paraan maraming ways ng pagdisiplina para matuto ang isang, parang katulad sa bata, di ba? Hindi naman kaagad-agad, palo ka lang ng palo, di ba? May mga pagkakataon na pwede mo namang madaan sa diplomasya, pwede mo namang kausapin ng maayos at matututo na siya. Pero dahil hindi sabi sa Biblia, wag iurong ang pamalo sa bata. So, palo ka kaagad. So, pagdating naman doon sa church, ay, may church discipline. Cut off ng cut off. So, susunod yung mga tayo kasi ayaw kong ma-cut off. Diba? So, yung tinayuan namin, is i-ano muna natin, i-restore. Kapag ka na-restore siya, napagsisi siya, no, nag-confess, nagsisi, bakit kailangan mong i-disfellowship? Saan ang basehan? Saan ang plain thus saith the Lord na kapag ang isang nagkasala, nagsisi na, kailangan pa rin siyang i-disfellowship? Anong silbi nung pag-confession? Anong silbi nung pagsisisi? I-disfellowship ka rin naman pala. Diba? So may mga cases, for example, ang tawag dyan, merong mga mananampalataya na nung napaabutan na sila ng liwanag, halimbawa, marami pong case, 'di ba? Sa loob ng mainstream, sa iba't ibang ang tawag dito, iba't ibang grupo ng mga reformador. Matatagpuan diyan ang mga couples na nagsasama ng hindi kasal. So, isa yan sa ang tawag dito, matinding challenge. Ng pagpataw ng disciplinary action. Pero alam niyo po mga kapatid, natutuwa ako kasi
may mga kakilala ako, at alam kong kakilala niyo rin yung iba na sila mismo yung na-convict. Kahit na nung abutan sila ng mensahe ng tungkol sa one true God, nagsasama na sila na hindi sila kasal. But later on, nako-convict sila ng banal na espiritu eh. While walking in the light, nako-convict sila na they are living in sin. Na nabubuhay sila sa pagkakasala. So, hindi kailangan na yung iglesia ay maging, anong tawag doon? Yung rigid ba yung ulit-ulit ka na ulit-ulit. Oh, Brad, kailan kayo maghihiwalay? Sis, parang ganun ba? So, meron po tayong bahagi sa pagsaway, sa pagpapaalala, sa paggabay. Pero yung conviction kasi, hindi sa atin yun manggagaling. So kapag ka po meron tayong nakita mga kapatid na talagang struggling sila sa kanilang kasalanan, talagang gawin natin yung bahagi natin to lift them up, to pray for them, pray with them. Eh, hindi pa nga natin nagagawa yung ano natin, yung bahagi natin. Ang gusto natin, this fellowship na yan, this fellowship na yan. So, nasan yung ano, yung Christ-like, ano po. So, nagpapasalamat ako na meron akong mga nakilala na sila na mismo yung na-convict at naghiwalay sila. Ano po, talaga naghiwalay sila. Masakit sa damdamin kasi merong mga cases na mga magdadalawang dekada na silang magkasama, and then when they learn the truth and nag-decide sila na mabuhay ng matuwid. At ang paraan lang ay maghiwalay talaga. Kasi hindi po kasi pwede yung kumpisal ka lang ng kumpisal. Kasi ang tunay na bunga ng pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. So kung ang kasalanan mo ay pakikisama sa isang tao na hindi kayo kasal, yun ang gagawan mo ng paraan. Hindi ka gagawa ng ibang paraan na para ma-justify yung buhay nyo. No? Hindi ganon. Kung you are asked to separate from your beloved one, just to obey. Sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice, di ba? And to hearken than the fat of rams. Kasi walang silbi yung ating mga offering sa Panginoon, ang mga paglilingkod natin, kung pagpapatuloy tayo sa pagkakasala. Ayan. So, nagbukas ng mikropono si Brother Zoe. Meron ka po bang nais na idagdag sa ating lesson? Okay, magandang umaga dyan sa inyo. Dito sa amin magandang hapon na mga kapatid. Yes. Pasensya na Sir Nori na hindi ko inaccept yung kuwan kasi mga bata nagyaya na pumunta sa church. Actually, galing kami doon sa isang church ngayon. Ay karating lang namin. Ang pinuntahan namin ay Kastila ang salita. So tama yung sinabi mo Sir Nori na marami tayong problema about dito sa mga nagsasama na hindi kasal. Pero ang ano lang doon na praise the Lord na patuloy na ay yung pagtitiis ba sa mga kapatid sa ganong kalagayan. Kasi dito sa amin, sa church doon sa Tarlac talaga yung malaking problema namin. Pero salamat sa Panginoon na bandang huli ay sila na rin mismo ang nag-desisyon na maghiwalay na dahil sa nakukonsensya sila na gusto nilang magtapat sa Panginoon. Pero meron din kasi ng Sir Nori ang Panginoon na dapat ay sa mga ganong kalagayan ay hindi sila dapat bigyan ng part sa mga program sa church. Ang nakakalungkot lang sa nakaraan ay medyo naging maluwag tayo na kahit na yung alam natin na meron silang ginagawang open sin ay
meron ng binibigyan pa rin sila ng part sa church katulad nung nangyari sa I think yung camp meeting sa 3 years ago na, sa 3 years or 4 years ago na sa Kagutungan, na binigyan ng part na magsalita, kaya doon na question at doon nag-umpisa yung pagsisiyasat dito sa may mga kaso na ganito. At I think hanggang ngayon ay ito'y malaking usapin pa rin sa iglesia. Ano po? Pero pagdating doon sa extreme, alam niyo mga kapatid, ako'y nakaranas dito sa extreme. Dahil sa mga mensahe na talagang sobra-sobra, alam niyo, nakaranas kami na hindi na kami gumagamit ng sabon na mabango. Shampoo. Kasi sabi nila, yung, lalo na yung mga produkto ng Safeguard at saka ano pa yan, kasi Procter and Gamble daw yan. Pag gumamit ka daw dyan ay, ano ka, yung partaker ka doon sa sa gumawa nito. So, salamat sa Panginoon na sa tuloy-tuloy na pag-aral ay nakita na yung pala ay hindi dapat nakuan. So, tama yung sinasabi sa Testimonies to Ministers 155, sabi doon, take no man's explanation whatever his position, but go to the Bible and search for the truth yourselves. Kasi marami talaga mga kapatid ang mga turo ngayon, lalo na sa ating panahon ngayon, na kung hindi tayo magsaliksik talaga sa sariling tayong pagsasaliksik, maaaring tayo ay maliligaw sa iba't ibang mga katuruan ngayon na talagang naglipana sa sanlibutan. Kaya salamat sa Panginoon sa maraming pag-aaral na talagang naitutuwid ang bawat isa. Yung sinasabi mo, Sir Dory, gusto kong kumanta eh. Ano yun? Tinanggal mo ako, tatanggalin kita, magtanggalan tayo. Totoo yan, nangyari talaga yan. Pero salamat sa Panginoon na talagang andito tayo sa panahon ngayon na unti-unting na natutuwid sa tamang landas ng pananampalataya. So, purihin ang Panginoon. Amen. Ayan. Salamat, brother. Sorry for sharing your experiences with us. So, anyone else po, mga kapatid, na nais na magbigay ng kanila pong insight sa ating pong lesson? How about po yung confession ng mga dapat ba yung mga secret sin mo, dapat ba ikumpisal mo ba publicly? Kasi meron akong mga napapanood na usually sa mga group ng sa mga born again Christians. So, naging kultura nila yung sharing ng kanilang testimony, ng kanilang mga personal and secret sins. Ako personally, I do not advise it. Kasi secret sins belong to God. No, hindi mo kailangang ikumpisal sa madlang people, sa publiko, ang mga kasalanan mo na ang ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi ka required. No, hindi tayo required ng ating mga secret sins ay ilatag natin, no? I-broadcast natin. Especially yung kanila pa namang mga confession on YouTube or on Facebook, on social media, di ba? Na ano ba yung kasalanan mo na sikreto na hindi naman alam ng mga tao na yan. Tapos ibubulgar mo yung sarili mo. Sa tingin mo makakatulong sa kanila yan. It's enough that you may admit that I was once a sinner and was saved by grace. Pero yung ide-detalye mo pa sa madla, yung mga kasalanang ginawa mo, hindi din yun nakakatulong. Kasi pwede kasi din yung makapollute ng isip ng mga tao. So, di ba sabi sa atin na whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, di ba? Whatsoever things are just, think on these things. So, if we have, kung meron tayong mga kasalanan na ang Diyos lamang nakakaalam, if we have sins,
secret sins that only God knows, we better not broadcast it to the whole wide world via the World Wide Web. Di ba? Kasi it won't help those people, and it will not help you also. Na ikaw mismo yung magta-tarnish ng reputation mo. Di ba? Kaya nga binigyan tayo ng magandang payo dito sa James, and of course, binigyan din tayo, inelaborate to ni Sister White. Na yung pagko-confess natin, halimbawa, sa iglesia, open sin ang ginagawa mo. So openly you have to confess, di ba? And repent to God. But there are things na hindi naman nila alam. Bakit kailangan mong ipaalam? Hindi nire-require yun. Di ba? Hindi yun required. Sa Panginoon lang yun. Confess it to God and iwanan mo yung kasalanan. Hindi mo kailangan na i-broadcast. Yan. So, hindi yun kasama dun sa, yung confess your faults one to another. Ang sabi, nagkasala ka, halimbawa, binagbintangan mo yung kapatid mo. Di ba merong Matthew 18? Lapitan mo siya. Magkumpisal ka. Pinag-isipan kita ng masama, sister. Kasi ganito ganyan-ganyan. Or brother. Or nagalit ako sa iyo, brother. Diba? Ang sabi sa atin, magalit tayo pero huwag tayo magkasala. Pero madalas, kapag nagagalit tayo sa ating mga kapatid, nagkakasala tayo. So we have to confess. Sabihin natin, kapatid, nagalit ako sa iyo eh. Ganyan. Diba? Pero yung mga personal sins natin, na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. It is not advisable that you broadcast it to the whole world. Kasi hindi naman nila ikakalakas yun. Yeah. So it is enough that you admit that you were once a sinner. Diba? Katulad si Pablo, well-known naman siya na nag-uutos siya na hulihin, patayin mga Kristiyano. Siyempre, obligado siya, diba? Magkumpisal publicly because public naman yung niya. Public yung kanyang pagkakasala. So, anyone else po? Pwede din po tayo mag-share ng ating mga personal testimonies that would, praise God for His goodness and mercy to us. Yes, Brother Rob? Yeah, good morning. I've just got a bit of a summary. Excuse me. So this is an initial reproof of the rich at the beginning of chapter 5, the last week. But it's sort of pointing towards disunity and the troubles amongst the congregation. In other words, the believers. That which was redirecting their faith and unity away from community. And so in this last section, it reflects on our circumstance, or the circumstance of disunity, the troubles, why they were probably fighting amongst themselves, or they weren't of resilience in their belief. So he points initially to the afflicted, the persons who have troubles and have personal troubles, and they can't get over their personal troubles because this is the focus of their lives. And he directs them to prayer, and the elders to offer a prayer for healing
but also this confession to God, that they would be, obligated to God, that they would be, they would follow God, and that the troubles or the health problems in their lives, that they commit their way to God, and God would be able to answer their prayer. And the next part is about the joyous. If we don't have any problems and we don't have obstacles, we haven't got any excuses to redirect our interests. So we should be thankful. We should sing hymns of praise to God. We should do His work and do His will. And so that there's another piece here about restoring those who are sick. That this and using the elders, this is the work of faith and trusting God in prayer and hearing our petitions. But as petitioners or prayers, we need consideration of how we are in relation to God. If we have done wrong to God, if we are going the wrong path, we need to consider that God won't hear our petitions unless we are right with Him. So we are accountable to repent as the first step. And so he goes on to say that the example of Elijah. So he almost illustrates that the point that these people are lacking in faith, and he's pointing to Elijah, and he's saying Elijah had great faith. He was a man of like passions, yet God heard his prayer. From the beginning of the apostasy in Israel, even as a man of like passions, he was a man of prayer, and that God allowed a drought to progress as a warning to Ahab, but also on the second occasion of prayer, he allowed the rain to come in direct answer to the faith that he had, that God would hear his prayer. So that there was also a conditionality on God hearing the prayer, or hearing our prayer, and that is repentance from sins. So also is mentioned in this chapter is our lack of faith, or this Christian group of believers, their lack of faith and lack of love one to another. They lacked working together in unity as a fellow group of believers. And so James is saying, you already have the answers. It's just a matter of prayer and working together and thinking of your fellow believers. We referred to this text, James 5. Brethren, if any of you err from the truth and one convert him, let him know that he which converteth the sinner from the error of his ways shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. So helping others in their spiritual life and helping them find faith in God and obedience saves someone from going the wrong path, but it also brings back their focus to dependence on God.
And what we each need to understand and accept that God is the provider of everything, even the needs that we have, the troubles that sometimes we bring on ourselves, that repentance and coming to God is the answers. So as I was saying before, this shows the place prayer has in divine plans. God hears our prayers if we petition Him, if we prioritize Him, if we have faith in His intervention in our lives. God will intervene and bless the penitent. He will restore our weakness, our disunity, our social infighting. These are my thoughts. Thank you. Thank you so much, Brother Rob, for sharing your wonderful thoughts with us. Talaga naman po mga kapatid, na totoo po yan na kapag lack tayo ng love sa ating mga kapatid, hindi tayo makapagbibigay talaga ng genuine sympathy sa kanila. I masasabi kong blessed ako in a way that I was able to live a life of people na masunurin. And then, while I was on the togatog, on the peak of my righteousness, bigla po akong bumulusok, mga kapatid. As in, yung pagbulusok ko po, ay talagang sobrang bulusok na bulusok. Alam mo yung mukha mo talaga na talagang na lumagapak ka talaga sa putik, sa putikan. Nung panahon ng aking righteousness, hindi ko maubos maisip yung, bakit itong mga tao na ganito? Bakit sila ganyan? Bakit sila ganon? So, meron pa akong certain group ng mga tao that I hate very much. I really hate them. Hindi ko na po sasabihin. Pero meron akong isang grupo ng mga tao na hate ko talaga sila. And then, siguro, kaya masasabi ko na blessed kasi nung turn ko na mga ilangan ng sympathy, mga ilangan ng understanding, mga ilangan ng acceptance, dun lang ako nagkaroon ng malawak na pagkaunawa. Ganun pala. So, hindi ko sinasabi sa inyo mga kapatid na magkasalam muna kayo ng bonggang-bongga bago nyo maunawaan. Baka pwede naman na kahit na nasa matuwid kayong landas ng paglakad, ay pwede naman katulad ng prayer ng ating mga apostol. Hindi lang naman si James ang nananalangin ng katulad nito na magkaroon tayo ng open mind, magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, lalo tigit sa ating mga kapatid. Kasi alam niyo po mga kapatid, kapag ang isang taong nadapa, yung sobrang dapang-dapa, kapag wala pong nag-abot ng kamay para bumangon, napakahirap. Napakahirap po. Kaya ako naranasan ko 'yan. Kaya sobrang pasalamat ako sa Panginoon kasi ngayon kaya ko ng magbukas ng puso ko, kaya ko ng magbukas ng isip ko dun sa mga tao na nanghihina, sa mga tao na walang mukhang maiharap kahit sa lipunan, walang mukhang maiharap sa iglesia, walang mukhang maiharap sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil alam ko po yung yung pakiramdam. Alam ko po yung ganung kalagayan. Kasi sabihin ko kapag nililingon ko yung buhay ko, mas gusto ko pa rin maranasan yun kasi kung hindi ko naranasan, hindi ako magkakaroon ng ganitong kaisipan. Hindi ako magkakaroon ng ganitong
klase ng pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya sobrang pasalamat pa rin po ako sa Panginoon na ni-restore niya ako. Ano po, alam niyo po mga kapatid, nung ako ay muling na-convert, I went back to the people. I went back to the people na nakaalam nung buhay ko ng backsliding. Kasi nagkaroon ako ng part sa buhay ko na nabuhay ako ng, anong tawag, yung dual life. Isang buhay na spiritual, but at the same time, backslider. And so, nung ako po ay nag-decide na tanggapin, kasi matagal ko naman na pong, bago pa po ako nag-backslide, natanggap ko na yung katotohanan tungkol sa Ama at sa Anak. Pero kahit natanggap ko na yun, pinili ko pong mag-backslide. As in, pinili ko talaga. Pinili ko, alam niyo po yung parang suicide ka. Alam mong mali ang mga bagay, alam mo na hindi tama, alam mo na masasaktan ang maraming tao, mapapahiya mo ang Diyos sa kaaway. Tumalon talaga ako. Sinadya ko talaga. I was thinking na, kasi kasalanan ko eh. Parang ganon. Parang pinaparusahan ko yung sarili ko. Ay, hindi ako marunong, hindi ko minahal yung sarili ko. Iniisip ko na, yung parusahan yung sarili ko kasi hindi ako naging masunurin sa Diyos. May isang bagay sa buhay ko na mali, na ginawa kong mali, na nag-disobey ako sa kalooban ng Diyos. Tapos, pinarusahan ko na yung sarili ko. From that point, pinarusahan ko na yung sarili ko. Thinking na hindi ako nagre-rebelde sa Diyos. Kundi, pinarurusahan ko yung sarili ko. Ganun yung takbo ng isip ko. Kaya sinadya ko lahat ng mga kasalanan ko, sinadya ko yun. Pero, yung buhay ko kasi, masaya po ako na naglilingkod talaga. Yung kapayapaan ay nararamdaman ko talaga kapag naglilingkod ako sa Diyos. So kumakapit pa rin ako. So may buhay pa rin ako na spiritual na, ay hindi, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. So, talagang sobrang pasalamat ko kasi nakita ko yung pagmamahal. Hindi po talaga ako iniwan ng Panginoon. Sa bahaging madilim ng buhay ko, naranasan ko po yung awit ng Footprints in the Sun. Naranasan ko talaga siya na talagang binuhat ako ng Panginoon. Kasi kung hindi niya ako binuhat, hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa akin. Ay, pasensya na po. Hindi ko alam kung anong mangyayari na talaga sa buhay ko. Kasi may mga tendencies, mas gusto mo na talagang mamatay. Kasi syempre, yung hiya mo ba? Parang ang ano mo na lang talaga, yung last resort mo na lang para matapos na. Gusto mo na talagang mamatay. So, kaya ganun pala po yung ganun pala talaga yung thinking ng mga taong nadidepress. Na ang kaaway naman, bibigyan ka ng talagang i-grab niya yung opportunity, itutulak ka talaga para mamatay ka na. Kaya napakaswerte po, napakapalad ko po talaga na kahit nasa ganun akong kalagayan, dama ko yung dama ko yung presensya ng Panginoon, yung niya po, yung protection niya. Kasi sinusuong ko yung sarili ko talaga sa napakapahamakan, ganyan. Kasi parang nawala na ako sa sarili ko ba, sa katinoan. Pero ang Panginoon napakabait, napakabuti niya. Kaya ngayon iniisip ko, meron siguro siyang gustong ipagawa sa akin, kaya preserve niya pa rin yung buhay ko, kahit na pinili ko na
tumalikod sa kanya noon. Siguro may purpose talaga siya sa akin. So kapagka binibilang ko po yung, alam niyo yung pagka tinitingnan ko talaga yung nagiging takbo ng buhay ko hanggang sa ngayon, ay alam ko na siguro pina-practice ako ng Panginoon talaga na baka meron talaga siyang ano, pini-prepare for me. Alam niyo po, lagi ko naman 'tong sinasabi, ayaw kong maging parte ng 144,000. Kasi ayaw kong dumaan doon sa mahirap na ano, na pagsubok. May mga times pa rin talaga na wini-wish ko na sana hindi na ako magising. Kasi pagka tinitingnan ko yung yung darating na hirap, yung darating na pagsubok sa bayan ng Diyos, parang ang sabi ko, ayaw ko yon. Hindi ko sinabing hindi ko kaya, pero ayaw ko yon. Kasi alam ko na pagka ang Panginoon ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan, kaya mo lahat. Pero bilang tao, ang choice ko, ayaw ko. Pero so, ang Panginoon, napakabuti po yung pagtuturo niya po sa akin. Talagang hands-on din talaga. Kaya, kanina ka-chat ko si Sister Aiza, umaano na naman yung aking ano, eh. Pero sabi nga po, yung anxiety ko ba, kicking in. So, pero ang Panginoon po nagpapaalala pa rin sa akin na worry not. Kasi kumbaga po, pagka nasa Panginoon ka, lahat ng ligaya at lahat ng mga bagay, siya na po yung bahala. Yeah, kasi kumbaga nilagay niya ako sa sitwasyon na tied up ako. Kasi ibig sabihin kung pinahintulutan niya na ganito yung sitwasyon ko, meron naman siyang prepare para sa akin. So, yan po mga kapatid, pasensya na. Yan ang testimony ko sa Panginoon na sobrang papasalamat po talaga ako sa kanyang pagliligtas sa araw-araw, yung pagtiyatiyaga niya sa akin, nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos at sa Panginoong Jesus. So, anyone else po? Kung meron pa kayong gusto na sabihin or i-testify po? Dahil kung wala na, tayo po ay magtatapos na. At atin pong hilingan si Brother Zoe sa closing prayer. Yan, si Brother Zoe na lang po sa closing prayer. So tayo pong lahat ay makinig ng isang special na awitin na handog po ng ating pong Sabbath School teacher sa sa umagang ito, na nawa makadagdag po sa inspirasyon at kalakasan natin.
Tayo po ay manalangin. Walang hanggang Diyos, aming banal ng tahanan sa mga langit. Kami po ay lumalapit sa inyo. Maraming salamat po sa mga salita namin na pag-aralan. Nawa ito'y patuloy na magpaalala sa bawat isa sa amin na kung paano kami lumapit sa inyo at ipakumbaba namin ang aming mga sarili. Patuloy na ituwid kami, Ama. Patuloy na akayin kami sa landas ng katuwiran. Patuloy na turo sa amin ang mga katotohanan sa panahong ito upang hindi kami maligaw sa anumang pandaraya na gagawin ng kaaway sa huling mga araw na ito na nagtatapos ang palugit sa sanlibutan. Patuloy na tulungan kami na isuko namin sa inyong aming mga kahinaan, aming mga likas na hindi karapat-dapat. At ang likas ng aming Panginoong Hesus ang siyang mahubog sa bawat isa sa amin. Pagpalain kami sa susunod na programa. Nawa po ang mga salita naming mapakinggan ay siyang patuloy na magpatibay ng aming pananampalatayang ito. Patuloy na ingatan din po kami sa ng lahat ng aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling. Tulungan ang bawat isa sa amin na mahanda sa iyong malapit na pagdating, lalo't higit sa nagtatapos na palugit sa sanlibutan. Sa manangyaring kaguluhan, naway magkaroon kami ng kapayapaan at lubos na pagtitiwala sa inyo, Ama, sapagkat alam namin na ito'y maaaring kailangan mangyari bago magtapos ang kasaysayan ng sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Ang lahat ng ito'y aming hiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po, Brother Sophie, at sa lahat po ng nagsiganap sa umagang ito sa ating pong Sabbath School. Tayo po ay pansamantalang mawawala sa Facebook Live para po maghanda sa ating pong hour of worship. Magkita-kita po tayo in a while. Happy Sabbath and God bless.